Hello everyone! Welcome to my channel again. Nandito naman si Queen Teresa. Kakain ako ng aking lunch. Tapos wala sila dito. So, pwede tayong mag-vlog kasi wala yung mga amo ko dito. Yung pagkain ko pala as usual, paborito kong ginisang kalabasa at saka karning baboy na may bagoong. Namimiss ko kasi yung binagoongang baboy. So, ayan, gumawa ako. So, ayan guys. Kumusta pala sa inyong lahat? Sa hindi pa pala nakakapag-subscribe, please click like and subscribe. At saka, pakiclick na din yung bell all para magiging updated kayo sa mga upcoming videos ko pa. Magchika-chikahan tayo ngayon. Alam naman natin, katatapos lang ng barangay elections. Kumusta nga pala yung eleksyon ninyo sa inyong barangay? Nanalo ba yung mga ano ninyo? Yung mga kandidato ninyo? Sa amin, okay naman. Yung nanalo sa amin, marami nang napatunayan. Siya yung nakapag-improve. Ang dami niyang improvement sa barangay talaga namin. Pero, sa isang banda, ang dami ko ding nakikitang post na si ganito, nanalo. Yung ganyan, nanalo. Tapos, yung si ganito, hindi nanalo. Yung si ganyan. Yung para bang, maraming nanalo na hindi karapat dapat. Magalit na kayo sa akin. Kasi may pera. Yun ang katotohanan. Sa Bohol kasi, sa probinsya namin, totoo ito. Hindi ito, harap-harapan yung vote buying doon. Wala namang magdidemanda kasi sila naman lahat lahat namimigay o sino magrereklamo, edi wala. 'Di ba? Sino magsusumbong? Sila lahat. Kaya ang labanan na lang kung magkano yung bili mo sa buto kung ikaw kandidato. Kapag maliit lang sa iyo, talagang huwag ka nang umasa na mananalo ka. Hindi ko nila lahat ng mga botante, pero maraming mga voters na nakadepende yung vote nila sa pira na tatanggap nila. Katotohanan 'yan. Real talk doon sa amin, sa probinsya namin. Hindi lang sa barangay namin, sa buong probinsya namin. May mga kakilala ako na masasabi mo talagang walang alam sa tinatakbuhan nila. Pero nanalo kasi ang dami nilang pera. Marami naman akong kakilala na sa ibang barangay, sa buong hindi lang sa lugar namin, sa buong Bohol na may mga kakilala ako. Marami namang mga kilala ko na talagang sila, yung may kapasidad sila na mamuno. May kapasidad sila magiging kagawad, magiging kapitan, pero hindi sila nanalo kasi wala silang pera. Kumbaga, ipagpalagay na natin, konti lang pera nila. Yung palang ganun. Konti lang pera nila. Ganun. Kaya hindi na eleksyon. Kung tutuusin, hindi na eleksyon. Palakihan na ng contest na ng kung sinong may pera. Diba? Dati kasi yung maliit pa yung mga honorarium yung tawag ng sahod bilang barangay officials kukunti lang din yung nag-aasam na magkaposisyon sa barangay. Pero ngayon kasi iba na, lumalaki na yung era kasi lumalaki na din yung income ng barangay kasi nag-i-improve na nga. Tapos lumalaki na din yung honorarium ng mga barangay officials. So marami na din nag-aambisyon na magkaroon ng posisyon. So ang nangyari, ayun,
Pag gusto mong manalo, sige, mamigay ka ng pera. Mamili ka ng boto. Pero para sa akin, alam mo, hindi buo yung happiness na mararamdaman mo kung alam mong yung yung pagkapanalo mo is dahil lang namili ka ng boto, di ba? Hindi buo. Hindi complete yung kaligayahan mo na alam mong binoto ka lang ng tao dahil binayaran mo siya na iboto ka, di ba? Pero realidad na yan eh. Hindi naman halos lahat ng kumakandidato dun sa amin ganun yung ginawa. Swertihan lang talaga kasi maraming namigay na hindi talaga pinalad. So isipin na lang nila na nag-ano sila ng pera, kumbaga yung tinapon nila yung pera kasi hindi sila nanalo, diba? Sayang nga yung mga kung sino pa yung mga kwalipikado, sila pa yung kinulang sa budget. Kaya sayang. Pero kung sila pa yung walang alam, sila pa yung atat na manalo. Diba? Hindi ko nila lahat. Pero marami akong kakilala na kung sino pa yung walang alam, sila pa yung atat na magka-posisyon sa barangay. Ay, nako. Hindi ko yan sinabi kasi may kamag-anak akong na tumakbo bilang kagawad o kapitan na hindi nanalo, wala. Kumbaga, yun lang ang nakikita ko. Since pa before nasa barangay ako, nagsiservisyo ako sa barangay before ako nag-abroad. Ganyan naman talaga kalakaran. Kaya nga nakakalungkot na hindi na talaga mababago ang sistema na yan. Ganyan na talaga yung sistema. Diba? Pag may pera ka, kahit hindi ka sana dapat, mananalo ka. Ang hindi lang lugi, alam niyo kung sino? Yung ma-appoint na barangay secretary at saka barangay treasurer. Bakit? Kasi pag na-appoint sila, nakuha sila ba, kumbaga ina-appoint sila, yung sahod kasi nila, level yan sa mga kagawad. Kunwari, pag yung kagawad nagsasahod ng 10,000 a month, yung secretary at saka treasurer is 10,000 a month din. O diba, napakaswerte ng kung sino yung ma-appoint na barangay secretary at saka barangay treasurer, kasi hindi sila gumagastos sa eleksyon pero nagsasahod sila ng kalibel ng kagawad. Yung mga kagawad nagsasahod ng ganun, gumagastos sila ng eleksyon. So di ba? Kaya kung merong kukuha sa inyo bilang barangay secretary at saka barangay treasurer, grab nyo na kung alam nyong may kapasidad kayong gampanan, kasi hindi kayo namuhunan. Pero magsasahod kayo ng kagaya ng sahod ng kagawad. Ang disadvantage lang sa isang appointed official, kasi ang kagawad sa secretary, mga appointed yan eh. From secretary, barangay secretary down to barangay tanod, lupon, mga appointed officials yan. So, ang disadvantage lang kung anytime ka pwedeng tanggalin kasi appointed ka lang. Ang advantage lang din ng kung mga kagawad, yung kapitan ganun, is elected sila, hindi sila basta-basta na hindi mo sila matanggal sa serbisyo dahil kumbaga napakahabang proseso kung tanggalin sa serbisyo yung isang elected officials. Pwera lang kung voluntary silang mag-resign. So ayun, pero yung mga tao kahit nakikitang may mga may mga ginawa siyang hindi nagustuhan ng mga constituents niya, tapos sabihin ng constituents niya mag-ano ka na sa posisyon mo. Hindi basta-basta yun, napakahabang proseso yun.
Kasi nga elected official siya. Marami na namang mga appointed officials doon sa previous administration na malulungkot, kagaya ng mga from secretary nga, treasurer, down to lupon, tanod, ganyan, kasi mga appointed lang sila. Siyempre ngayon nag-iisip na sila, i-resume kaya tayo tayo pa kaya yung mga BHW. Diba? Kasi alam naman natin pag bagong administrasyon na, may mga tauhan siya last election na pinangakuan. So yun na yung kalimitan, kasi pag natapos na yung termino ng nag-appoint sa mga appointed, matatapos ano na din, kumbaga mag-change na din ng mga tauhan, 'di ba? Ganun. So ang labanan na lang kung yung mga appointed officials is yun pa rin ang i-appoint ng bagong nanalo, mananatili sila. Pero pag hindi na sila, wala silang magawa. Kahit pa magalit sila, wala silang magawa. Kasi appointed officials nga lang. Hindi sila pwedeng magreklamo, hindi sila pwedeng magalit. Kasi masasaktan syempre. Pero pag yung magreklamo dahil bakit tinanggal, wala silang laban. Kasi appointed officials lang yung mga tanod, mga BHW, mga lupon, mga treasurer, secretary, mga bookkeeper, mga ganun. Ipanalangin na lang natin na yung mga bagong officials magiging sila sa sa barangay. Yung sa amin naman, yung mga nanalo sa amin, no question na, kasi yung kapitan namin, Diyos ko, ilang termino na yan, tapos ang dami na niyang nagawa sa barangay namin. Super kadami na. Siya talaga yung nagpa-improve ng mga sa barangay namin. Tapos hindi din biro ang track record niyan, kasi yan, nagiging first runner up ng model po nung barangay ng Bohol, year 2005, 4, parang ganun. Ako nung time na yun secretary ako nung time na yun. Yung barangay namin nagiging model barangay, first runner up ng buong probinsya ng Bohol. Siya yung, so talagang ilang beses na yan nagkapitan, nagkagawad, so ayan pa rin siya, nanalo pa rin siya, kasi maganda yung niya. So ayan guys, natapos ko na din yung pagkain ko. So ayan, sa hindi pa nakakapagsalamat pala sa pakikinig sa aking kwento, sa aking pakikimarites. So thank you so much. Sa hindi pa nakakapag-subscribe ulit, please click like and subscribe. So ayan, hanggang dito na lang yung video ito, tatapusin ko na. Bye bye, God bless everyone. Huwag kalimutan na salubungin ang umaga ng isang magandang ngiti at isang taimtim na panalangin. Bye bye, God bless.